pagdating doon sa, teka, kailangan ko mag-regen. Yun ang mananalo sa early game. At maaabangan na nga natin yan sa pagpasok natin sa Land of Dawn. Welcome nga pala sa Game 1 of this Best of 3 series. Magtatapatan ng TNC Pro Team at Onyx Philippines sa kanilang pinakaunang laban of the second half of the regular season. Burrito, ito na yung binabanggit ni Chantel. Suntukan agad sa mid lane. Oo, ito na, harapan na nga kaagad. Pero gusto ko yung respeto na binigay ng Onyx Philippines doon sa crowd control na talaga napunuan ng TNC. Dalawang Purify, Super Prince at itong si Kelra. Pero si Brusco ay nag-aabang. Yawi as well ay nakamatsyag na rin lang. Kung lalapit siya dito, ang ganda lang pinapamalas ng ating mga roamers. No? Gusto lang nila kita nilang isa't isa. O, tsaka sineseta pa na agad yan ng wave breaker. Pero mukhang kinailangan agad mag-flicker dito ni Yawi. An early flicker for the roamer of TNC. At mukhang nananakit agad ang kupunan ng Onyx Philippines kung saan man sila mapunta. Oo, ang ganda dito. Sabi nga ni Super Prince, kailangan ko ng tulong. No? Basic common emblem para nga naman matugunan no? Yung kakulangan niya doon sa regen, hybrid regeneration. Kasi again, nagkaroon ng adjustment dyan na ang hirap nang gamitin ng isang Zushin para bang isang babad mo lang, ubos ka agad mana mo no? Oo, talagang kinailangan bawasan ng kalakasan ang isang Zushin. Pero tignan mo naman, Kelren, Benecutie, agaran na agad, nagbibirahan. At na-regen na nga rin parehas para sa dalawa. May kalamangan talaga ang Granger sa matchup na to, pero nakakasabay naman ang bagyo. Kayang-kaya niyang sabayan niya. Range, oo medyo lugi talaga. Pero ang problema lang, andito si Yawi and yung crowd control ay evident na doon sa kanilang lineup kahit hindi pa masyadong tumatama ito. And 10 seconds para doon sa unang pagong ng laban. Pwesto na kagad ang magkabilang kupunan. Oo, inaabangan ko talaga kung sino yung makakaunang turtle dito dahil kung napansin natin yung Lord changes, no, parang mas naging importante pa yung pagkuha mo ng mga early objectives dahil dumadamba na agad yung pinakaunang Lord na nagsuspawn sa larong ito. Kaya naman sa pinakaunang pagong ang pwesto ay si Yawi para sa TNC Pro Team. Pero mukhang mauuna ang kupunan ng Onyx Philippines in terms of establishing that position doon sa may Pixel Bush. Okay, si Lord JM ay nakasilip lang din. Nakikipaghawakan lang si Kirk dito. And ang ganda na ginagawa ni Super Prince. Inaabangan lang niya kung sino ang dadamba. Level 3 pa lang si Yawi dito. Ngayon papasok si Lord JM. Nandun yung fist break. Focus from Kirk. Ang gusto lamang niya ay mas sure kung may tao ba doon sa may right mid bush. Pero reset sila dun sa pagong. Hihintayin muna ata nila kung sino ang unang kakagat o makapag-level 4 ang kanilang mga roamers. Brusco already on that level 4 mark. Mukhang naghihintay din dito si Yawi, nakaka-level 4 pa lamang. Tuloy ang ating turtle fight at mukhang si Kirk ang hahawak dito para sa Onyx Philippines. Grabe, 3 minutes pa lang ay nagsasayawan na sa pagong. Grabe respeto dito ng mga junglers sa isa't isa kasi talagang pinapadelay nila. Alam dito ni Zyda na magkakaroon pa ng isang farm. So kailangan nilang magkaroon ng edge anytime. Okay, papasok. Napalalim ata. Yawi dito ay may ipit. Ibabalibag dun sa may madalikod. Nagamit rin yung vengeance. And Kirk with that turtle. Habang si Lord JM ay may ipit din. Zyda ay kailangan tumakbo. Pero nandun si Brusco. Initak isa-isa. Yawi nabuhay din. Habang si Lord JM ay aabante. Walang namatay pero pagong ay secured mula sa Onyx. Grabing dugo ng TNC Pro Team doon. Isang kalabit na lang sana ay may kill pang mukuha ang Onyx Philippines. Pero kung titignan natin ang ating gold difference natin ng BPI ay nakakalamang na talaga sa gold ng Onyx ngayon. Tsaka malaking yung gap na rin dito na 500 for the junglers because na rin sa pag-zone kanina ng mga players ng Onyx kasi na-force din siya dito na instead of going straight to the jungle, umuwi muna siya. So nagkaroon dito ng space for King Kong na makapunta doon sa jungle area ng TNC. Hence, 1 point something goal para dito kay... Uy, wait lang. Okay, nagamit na rin kagad doon yung mga suntok. Pero si Super Prince ay may ipit! Oh no! Ako po, nakapatay. First blood para kay Zyda. Grabe TNC. Malinis yung paghanap ng opportunity for TNC Pro Team. Nasilip na nga rin natin sa Infinix in-game equipment na nandun pa lang tayo sa parte na parang chop suey build pa lamang ang lahat na ginagawa ng mga players. But looking at the items, mukhang nakuha na rin sa wakas ni Zyda at pati na rin ni Kelra ang kanilang mga first big damage item talaga. Napakagandang observation kasi Hunter Strike para dito kay Kelra, pero wala pa talagang core item para dito kay Benecutie. So in terms of laning, medyo nauuna ngayon si Kelra because of the range na rin. Kasi kung ikaw yung carry, medyo kailangan mo close range para talaga maka-free hit ops. Okay, Red 3, nagamit na rin dito ni Zyda. Super Prince, kailangan lumayo. Nagamit yung kanyang Crimson Beacon para sa extra shield. At ngayon, may idea sila na walang ultimate. Itong si Zyda,
At Pagong ay mabubuhay na rin in a few. Parang pasok na rin naman ata sa timing, Chantel, dahil by the time lumabas ang pagong na ito, may retry na rin at ulti si Zyda. Oo, saktong-sakto lang din. Ang pinaka-inano nila dito is ma-force agad yung Crimson Beacon na parang hindi agad makapag-zone. And bottom, tuloy-tuloy yung laban Okay, Lord JM, may ipit, King Kong at si Kurt. Ako, sinasayawan. Andun yung mga sayaw mula dito kay King Kong habang Zyda nakuha ng Pagong. Pasok din si Brusco versus 3. Grabe naman Ay! P5 naman ni Brusco pero walang malakas sa apat. Ladies and gentlemen, TNC nakakuha ng kill. Grabe yung cross-map trade skill para sa Onyx Philippines. Pero TNC Pro Team naman ay nag-focus doon sa Pagong. 2v1 scenario here para kay Kelra. Pero mukhang hindi siya papalagan ng kupunan ng TNC Pro Team. Ito na ata yung oras, Jantel. Meron ng isang tore, kalmado naman na ata ang Land of Dawn. Oo, kasi kanina sunod-sunod yung nagiging palitan ng dalawang teams natin. And nakita natin that for first turtle, nag-go yung Onyx, nag-contest sila nakakuha nun. Binitawan nila doon sa second na turtle. Ibig sabihin, ayaw muna nila ng team fight kasi pasugod din yung heroes dito ng TNC in terms of team fight at saka instantly kaya nilang bigyan si Super Friends. Now, yung death naman for Brusco, ang concept doon is para ma-secure ni Kelra yung jungle, yung green kung saan siya nakatayo ngayon, and good space naman siya for Benny Cutie para maklear niya yung isang minion ng Onyx. At gusto ko yung part dito na nag-bend Ayun! si Brusco. Pero yun na may na-tsunami slam na sa kamatayan. Ako, napatay na kagad dito si Brusco. 4v5 ang magiging laban. Grabe yung ginagawa dito ng CNC. Pitik lang kung pitik. Pick off lang kung pick off. At dito malakas ang kanilang komposisyon. Oo, yung tsunami slam talaga ng isang Kaleya. Doon na natin nakita yung unang play. Oh, so medyo ngayon nagkakaroon tayo ng idea na good counter pala against Hilda, Oh, no. yung Kaleya, kasi diretso tsunami slam. Pagka naramdaman nila na merong tao sa any bush, kasi di ba pagkadaan doon, diretso tsunami slam, hindi na makakatakbo kasi ang tagal ng crowd control. Isama mo pa dito yung Terrify nung hero ni Lancy ng Valentina. Nakakainis din kasi yung follow-up the moment na malapag ka sa iyong meron pang Yun, ganyan. Meron pa tayong tidal slam o tidal something. strike. Yung kumbaga may double stun na effect ang isang Kaleya. Kaya naman napakahirap talagang gumalaw kapag nabuhat ka na. Pero ito na si King Kong, papasok na untog! Kung naipit ata, yun na, wala na ata takasan kasi nandun naman yung tsunami slam. At si Lord JM kailangan mag-flicker out. Ngayon may ipit ba si Zyda dito? Makakapatay na rin si Kera habang pumapasok na yung mga member dito ng Philippines. Nakakagaling si Kera. Habang ito Ayun, si ayun, Kurt ayun! ay delikado din ang kanyang buhay. Kailangan lumayo. Super Prince nakabante. Grabe naman mang zone ito si Super Prince. Oo, 2 kills para sa kupunan ng Onyx Philippines at mukhang makakakuha pa nga sila ng turtle. At Onyx, just like that, nakalamang na sila ng almost 4,000 gold. Oh, ito naman yung sinasabi natin na conversion. Sabi natin kanina, mid-game mo mapapansin yung conversion. Pero para dito sa Onyx, naging maaga dahil na rin dun sa cross-map plays na ginawa nila kanina. Because of that, 4K gold lead and 5.8K. Actually, 6K na si King Kong versus 4.8K ni Zyda. So medyo malaking kalamangan. Oo. Same with the gold laners. So definitely para dito sa Onyx, yung usual pathing, hiwalay muna si Grabe. King Kong, bigyan ng space si Kelra pag may mag-team fight or mag-initiate from a TNC, palag. At napaka-update na rin naman kasi Kirk going in for the engage split. Lord JM! Aray! Delikado siya dito. Kera with a kill. Kailangan lumayo pero ibabalibag doon sa may madalikuran. Brusco, napaka-tibay din. Kailangan lumayo ni Awit. Di pa rin makakatakas. Ay si Kera ay makakuha ng kill. Benny Cutie as well ay nakabawing din sa may kuha ng Crimson Beacon. Itong si Lancy. Pero diretso lang talaga ang Onyx. Oo, 2-for-1 trade ang naganap doon sa may bandang itaas at mukhang tuloy ang pagsisiege ng Onyx Philippines. Punta muna sa inhibitor turret. Pumutok na nga rin ang blessing doon. Punta naman sa mid lane, mukhang may minion pa nga Wow. ang Onyx doon. 6,000 gold lead ang kanilang nakuha at mukhang si Zyda ay papasok doon sa likod kay Kelra. Wala ng damage at may heal pa kasi naka-killing spree na bago, Chantel. Oh, tsaka take note guys na si Kelra, ay, meron na rin Sky Piercer pala, 5 kills. So ilan na yung stacks niyan? 50. Ano pa lang, 9 minutes. So yung sabihin na nating level gap between the players, Kelra is currently at level 12. Yung highest level mo, si Zyda is 12 also. Pero yung other players and heroes ng TNC dito, level 9. So medyo masakit to para kay Yawi. Medyo mahihirapan sila ngayon na pumronta against Kelra. So pwede sigurong pa isa-isa muna yung gawin. Better yet ay hanapin si King Kong dun sa may top lane. Kaso
wala din pala silang pang-hold against Ajoy, not unless kasama din si Lord JM. Nakakatakot talaga ito. And for Onyx Philippines, no, nakakatuwa din na may bagong Granger build na nakikita with the Yeah. killing spree kung saan nagdadagdag ito ng HP. At nabanggit mo na nga rin, no, mukhang wala talagang pang-hold sa isang Joy. Bukod na lamang sa Badang na sadly nalulusutan pero may nabalibag na naman. Yun na nakapag-purify pero pumasok nangyaring kaga dito si Zaida. Critical na kanya buhay pero abuli siya ni King Kong. Retribution na gamit na nandun. Yung electrifying beats mula kay King Kong. Papasok din sa base. Pero sabi dito ng Onyx Philippines, wag na-atras na lang natin. Wala man tayong retribution pero sapat yung damage natin. Kung kukunin man natin itong Lord na ito. Nakakatakot pala yun, yung re-retrihin ka ng Joy na naka-full stacks, tas bigla kang tasabihan Sakit. habang nag-electrifying beats. And look at Kelra, 600 stacks already, 10 minutes in, Chantel. Oh my gosh. Napakataas talaga nito dahil dyan ay may Lord pang makukuha ang Onyx Philippines. Tapos ano pa siya, meron pa siyang Malefic Roar. So, imagine dito yung penetration na mabibigay niya against the players. Eh, wala ka naman talagang super hard tank for TNC dito sa game. Kasi yung isa niya, Killing Spree tapos Rapture. So, medyo mahirap ngayon kasi wala burst. Okay. Kaya pala ganun yung emblem ni Kelra dito. Kasi wala talagang instant burst for TNC. Kaya niya tumagal sa team fight. And with the items that he has, parang yung gustong kumulit ay medyo masakit. Oo, and looking at the Infinix in-game equipment, no, ay inihintay pa ata natin yung third item na nagmumula dito sa Hanzo na nagmumukhang golden staff as this third item. Kulang pa talaga sa damage ang TNC Pro Team ngayon, and with this second Lord of the game na hawak ng Onyx Philippines, ay mukhang magpupush sila dito sa may bandang mid lane. Pero kalat-kalat pa ang miyembro ng mga Sonics, mukhang 3-lane push ang hinahanap nila. Oo, and ngayon ay hawak at nandun na may sa may gitna ang Lord na ito at dadamba na nga rin. Naka-ready ang Onyx Philippines dito para umabante. And si Lance hahawak nung Crystal Beacon. Ang target na nga nila ay si Kirk at bibigyan ng flicker ni gamit. Habang si Zayden doon sa Pivotal Free hit lang pero mapapasabog kagad siya. Kailangan lumayo dito ng CNC. Aray! At doon yung mga baril mula kay Kelra. Tatapusin na nga ba nila? Hindi sapat yung Lord na iyon para matapos sila itong laban na ito. At kailangan lang munang umatras pa ng dalian ng Onyx. Magandang tsunami slam for Yawi. Kailangan nilang ngayon yung mga instantly makakakuha sila ng kill. Hala. And eto na yung sinabi Friends! natin pag late game, medyo may damage siya talaga. Yung Hanzo. Yun na tayong hinihintay ng TNC Pro Team. That was a crucial pick-off on the side of the Phoenix Army. Zaida already popping. 5-2-in-1. Ito na yung power spike na hinihintay nila. Pero ang kanilang katapat, napakataas pa rin ang damage dealt ni Kelra. Nasa 55,000. Napakalaki ng gap Grabe. between Lancy and Kelra sa larong ito. Pero ang maganda naman dito, nakita natin sa third is si Zaida in terms of damage dealt. Binanggit mo kanina, Umi, na nagkakaroon na or nag-build ng golden staff. Ayun, nakakuha na dito ni Zaida. So, medyo delikado ngayon for Onyx na medyo mag-group up kasi pag tumama dito yung crowd control skill or yung AOE skill dito nung Hanzo, medyo baka makuha nila lahat ng damage. So, medyo kailangan din maging maingat dito ng Onyx. And for Onyx naman, lamang pa rin naman sila pagdating dito sa kanilang gold. It just so happened na yung instant damage na pwedeng ibitaw ni Zaida ay medyo nakakatakot kung ikaw yung Onyx. Oo, tsaka hindi na rin makalapit pala sa mga buff nila ang TNC Pro Team dahil malaki na nga ang gold lead ng Onyx Philippines. It's almost 9,000 gold. And in terms of Torre, isa pa lang ang nase-secure ng TNC Pro Team. Kaya naman hirap na hirap silang maghanap ng control over the map. In Onyx Philippines, on the other hand, talagang pumapasok na nga at nakatira na nga ata sa loob ng gubat ng TNC Pro Team. Tsaka ramdam na rin yung 8,000, yung almost 9K na gold lead dito ng Onyx Philippines. Specifically dito kay King Kong at kay Kelra na kapag ka pumapasok nga si King Kong, alam mo na kagad na natutunaw. Pero speaking of natunaw kagad yung pinakil ninja dito ni Zaida. Kailangan lumayo ng mga kubunan ng CNC. Pero naka-ready ang Onyx Philippines para i-burst ng mabilisan itong Lord na ito. Basic Lord pa lang naman. Hindi pa ito yung luminous na Lord, hindi pa ito yung enhanced na Lord. Kaya ang TNC ay pwede pang mag-ready. Okay, so parang sa TNC, ang pwede na gawin is more on layering of skills. Kaya pa naman nilang depensahan itong Lord, pero medyo delikado kung gagamitin agad nila dito yung may wall na hindi pa pumapasok si King Kong kasi yun yung pampigil nila. Sabi nyo kanina, ang nakakatakot pag pinasok ka ng isang Joy na full item tas merong electrifying beats. So, with the Lord na mag-march sa may middle lane, kailangan madepensahan. Seal.
Hinahawakan ni Saida dito, pero ang problema nga lang ay sumabog kagad yun. Lord ay nasa may bandang gitna. Sakit ng mga pokes mula dito kay Kelra. Ang target lang muna nila ay yung Torrent dun sa may bandang ibaba. Habang yung mga minions ay diretso lang dun sa may bandang Ay! itaas. At the Fear Burst mula dito kay King Kong, pero binalibag. Patalikod, very cute with the kill. Habang ready pa rin naman ang Onyx Philippines TNC. Apat pa nakatalaga para dumesa. Pares sa jungler ang nawala dito. Pasok si Kirk with the flicker. Habang si Yawi ay nandito naka-ready din. Split from Kirk. Pero Ready? ready din si Bruce. Wow! Andun yung base crack and base break play. Pero hindi pa sapat yung damage nila. At magpupush pa nga ata dito ang Onyx Philippines. That's 3 inhibitor turrets down. At mukhang magbaback off na nga ang mga Sonics. Nice defense mula sa TNC Pro Team. Hindi pa naman tapos ang laro. Pero 3 inhibitor turret ang nawala sa kanila. Oo, sobrang gandang depensa para dito sa TNC. Pero makikita natin that for King Kong talagang dinerecho niya, hinanap niya si Zaida kasi sabi natin, yung pinaka magiging cause ng sabihin na nating mag-disrupt dun sa pattern ng Onyx is gonna be yung pagpasok ni Zaida. So with the Zaida being out, before that defense, medyo naging madali para dito sa Onyx na masira lahat ng inhibitor turret. Now that Benny is at level 15, 203 KDA, the more na tumatagal yung laban, the more na magiging equipped naman yung ibang mga kasama dito ng TNC. So for Onyx, as early as now, pag dumating na kasi sa game equilibrium, medyo mahirapan na sila. Kailangan na nilang tapusin At ngayon. saka sumasakit na talaga si Benny Cutie. Yep. 2-0-3 in this game. Ang low pressure area ay nagiging bagyo na. Dito natin makikita na yung late game carry. Ang nandyan pa rin naman, hindi naman nawala yung kalakasan ng isang carry in the late game. And kung babalikan natin, marami sa mga backdoor plays, marami sa mga career highlights ni Benny Cutie ay nasa hero na ito. Kompleto na item niya dito. Rose Gold Meteor for added survivability. If ever man gusto niyo makipagsabay sa mga frontline heroes dito ng Onyx Philippines. Tsaka napababa na rin naman nila yung gold. Kanina almost 9K na yan. Ngayon naman, nasa 6.8K. So slowly but surely ang TNC ay ginagapang itong laban na to para at least kahit paano mapadikit at hindi sila maabantihan. Lalo na yung Lord na ito ay pabuhay na rin. Oo, 1 minute bago, actually 1 minute bago maging Evolved Lord, hindi pa naman ito yung talagang pang GG push na 18 for Onyx Philippines. Ay maganda pa rin na makuha nila ito dahil pinababa din naman yung interval ng paglabas ng Lord. So kung sakaling hindi nila makuha ng Evolved, ay ilang minuto lang ang kanilang aantayin. Okay, so ito, ganda yung posisyon. So si Super Prince naging mauuna dyan. Pero kung merong flicker, tas biglang Tsunami Slam ay medyo may hirapan, kailangan ready. Yung Crimson Beacon, grabe yung zone nangalahati agad yung buhay dito ni Lord JM. Easy Lord yata. Oo, Easy Lord talaga, and that's going to be the 3rd Lord na mapupunta sa kamay ng Onyx Philippines. Sino? Pero may conceal play na gagawin dito si Yawi. Si Kirk ay nahanap niya, binalibag pa! Ayun na, dinala doon sa mga miyembro dito ng TNC Pro Team. Number siya agad nila, pero lalaban na sa Crimson Beacon. Nagamit na nga kagad. Dito ni Lancy, ready na ang Super Family na mag-dive. Nakapatay na kagad. Bossing nila din si Kera. Kailangan naman ni Lancy. Ngayon Ayun si si King King Kong. Kong! Nasa may King Kong! likod. Andun si King Kong, pero makakasurvive pa rin. Ang TNC Pro Team, kaya yung Lord nasa gitna na. Oo, 4v4 scenario, walang inhibitor turret. Phoenix Army pumupusong patagaling ito. Mahanap si King Kong, pinalibag na rin sa likod! Pero napatay kagad. Ngayon, tatlo na ang naatasan dito para sa Onyx Philippines. And Brusco ay ready pa rin kalahati ang kanyang buhay. Available naman ang kanyang immortality. Ay! Pero mag-base ang kaba dito ang Onyx Philippines. Ready ang CNC. Nandun may pensa. Habang si Guerra, free hit lamang. Tori na ang kanyang magiging punteriya. At ang Super Family makakuha ng game number 1. At matapos ng napakagandang mid-game para dito sa Onyx Philippines ay nag-translate na ito sa pagkapanalo. Game 1 para sa Onyx Philippines. Oh, ang linis na execution dito para sa Onyx. Even na Super Prince